Good day everyone, I am Regina Bodo and now I will talk about sound, heat, and light energy. Sound. Sound is produced by making vibrations. When you speak, sing, or hum, your vocal cords vibrate. When instruments make their sounds by sustaining the vibration of columns of air and their tube. String instruments make sound when their string vibrate and speakers, a part called the diaphragm, vibrates to produce sounds. Ang tunog usab is gihimo pinaagi sa pag-vibrate. Pag the way daw kita pag mo istorya or magakanta or nagaham, ang ato dang vocal cords kay naga-vibrate. Muna makaproduce na siya og tunog. Then sa string instrument pod is pareha na sila. For example, kalang guitar o violin. The way na, for example, kalang guitar, di ba the way na to pag ginakaskas ang string is naga-vibrate na siya, muna makaproduce og tingog. Then pareha rin siya sa speaker. Ang speaker is na po siya ginatawag na diaphragm. Ang diaphragm is muna siya ang naga-vibrate sa isa ka speaker mang makaproduce na siya og tingog. For example, sa diaphragm. Kani. Muna siya example sa diaphragm. Maong makaproduce og tingog ang speaker kay tungod mo ni siya ang naga-vibrate. Next is heat. All matter and made of tiny particles which are in the constant motion. Their constant movement produces energy. The sum of energy from moving molecules in the object is its thermal energy. The thermal energy can be transferred with another object. The energy and transit is called heat or yung tawag na pagkainit. When heat is observed, the turn into thermal energy. Ang thermal energy, pag ibalin na siya sa isa ka butang, ang enerhiya nga nag-agi-ani is muna ang gitawag nga kainit. Kung ang kainit ma-absorb kini, mahimong thermal energy. For example, kung ibubol nimo ang usa ka metal nga kutsara sa usa ka tasa sa init nga kape, ang kainit nga nagikan sa tubig mag-absorb kini ngadto sa kutsara. Samtang nag-absorb ang kutsara sa kainit, ang mga gagmay nga particles ani is nagalihok nga mas paspas ug ang ilang mga enerhiya mas nagataas. Next is light. Energy from the sun which the earth and the form of light, the radiant energy that travels by electromagnetic wave. The sound energy travels as visible light, the only EM or ginatawag na to nga electromagnetic wave that we can seen by the naked eye. The sun also gives off other types of electromagnetic waves such as ultraviolet rays and infrared rays. Ang enerhiya mula sa araw ay umaabot sa Earth sa anyo ng liwanag o enerhiyang radiant na naglalakbay sa pamamagitan ng electromagnetic wave. Ang enerhiya ng araw ay naglalakbay bilang nakikitang liwanag. Ang tanging electromagnetic wave na makikita ng mga mata. Ang enerhiya ng araw ay nagbibigay din ng iba pang uri ng electromagnetic wave tulad to. The electromagnetic spectrum tulad ng radio wave, infrared radiation, visible light, ultraviolet, X-ray, and gamma rays. Muna siya, ang sa ubos ani, kita mo karanggikan sa gagmay siya, hantod na gadako. Ang tawag ani niya is
the electromagnetic wave. Gikan siya sa gamay, nagadako. Ang electromagnetic wave ay hindi makakilos ng mga bagay na direkta, ngunit maaari itong mailipat sa ibang anyo ng enerhiya tulad ng electrical energy upang makilos at magamit ang mga bagay. For example, ang solar radiometer ay nag-absorb sa kahayag uban ang fan sama sa asemblea ug sa sulod sa samin ug nagbag-o kini ngadto sa kinetic energy. Yun lang po. Thank you.